Biglang tumaas yung chance ng Lakers na makakuha itong si Walker Kessler sa Utah Jazz bago pumasok ang free agency sa offseason na to. Ito talaga yung center na matagal nang tinatarget ng Lakers eh. Marami na ring offer sheet ang Lakers at trade package na tinanggihan mismo nitong Utah Jazz nun. At masyado kasing malaki yung asking price na hinihingi ng Utah Jazz para dito kay Kessler noong 2025 trade deadline. Hiningi na ng mga to si Dalton Knecht kasama yung 2029 at 2031 first round pick ng Lakers na masyadong mataas nga raw. Nung time na yan kasi mataas rin yung value nitong si Knecht sa market kumpara ngayon, kaya hindi nangyari yung trade na to eh. Kaya maraming analyst ang nagsasabing masyadong mataas nga raw talaga ang asking price na hinihingi nitong si Danny Ainge at Utah Jazz front office dito sa Lakers eh. Dahil sa bagong report nung nakaraang trade deadline kasi, gusto ng Jazz naman na makakuha sa package itong si Austin Reeves kasama yung multiple first round pick pa rin. Kaya tinanggihan ng Lakers mismo yan, kaya hindi rin natuloy ulit yung trade nitong si Kessler. Sa ngayon kasi, based na rin mismo sa report ni Sam Amick ng The Athletic, frustrated na itong si Kessler ngayon sa Utah Jazz after na hindi siya opera ng extension contract last off-season. Hindi rin siya masayang araw sa paraan ng paghawak sa kanya ng Utah Jazz bilang restricted free agent. Based yan mismo sa mga report na lumalabas nag-a-average pa rin kasi ng 14 points, 70% sa field, 10 rebounds, 1.4 blocks per game. Hindi na rin talaga masama eh, kaya interesado ang Lakers makuha yan. Bukod sa versatile center, saktong araw kasi yan sa timeline ni Luka. Wala ring no choice ang Lakers kay Reeves eh. Sobrang naging untouchable yan ngayon sa free agency, kaya hindi nila yan pwedeng gamitin sa kahit anong trade package. Lalo na si Luka mismo ang nag-request na wag gamitin si Reeves sa kahit anong trade package na mangyayari ngayong offseason. Kaya maraming NBA analyst ang nagsasabi kasi na ginagamit ng Jazz executive na si Danny Ainge kakaibang style sa pag-negotiate kay Kessler sa market. Humihingi muna yan ng mataas ng asking price at naghihintay kung may mga team na sobrang desperado at hindi basta-basta nga raw yan bumibigay sa trade talks lang. Ganun talaga dahil si Kessler malaking upgrade sa roster sa kahit anong team naman talaga nga raw na bagsakan niya. Kasama yan sa long-term core ng Jazz kasama si Lauri Markkanen. Kaya hindi rin ganun kadaling ibigay nga raw yan ng Utah Jazz basta-basta. Kaya nagiging possible lang naman at lumalaki ang chance ng Lakers ngayon dahil may tensyon na nabubuo na sa pagitan ni Kessler at ng Jazz tungkol sa extension at restricted free agency process. Possible bumababa ang leverage niya sa Utah Jazz. Possible maging mas bukas sila sa sign and trade at hindi na nila mahingi ang package katulad ng Austin Reeves at 2 first round pick. Sa Lakers kapag lumala ang tensyon, possible malaking benefits to. Pwedeng lalong maging open yung Jazz sa sign and trade o trade dito kay Kessler sa offseason eh. Trade na lang kasi kaysa pilitin nga raw na manatili itong si Kessler na may tensyon sa loob ng locker room. May mga projection pa na lumalabas ngayon na pwede kasi siyang makatanggap ng bagong contract around 25 to 30 million per year. Diyan magiging komplikado lang yung lagay eh dahil gagawa ang Lakers ng trade possible na at gumamit pa rin sila ng asset player kasama ang possible multiple draft picks na hinihingi ng Utah Jazz. Possible makuha ng Lakers gamit ang offer sheet. Magbibigay sila ng malaking contract pero depende kung tatanggapin rin ni Kessler at dyan pwedeng magdesisyon ang Jazz kung imamatch nila yan o hindi. Yung pinakamahirap na route nga raw dyan dahil kailangan ng matching rights ang Utah Jazz sa offer sheet ng Lakers. Kung sign and trade naman, kailangan pumayag si Kessler sa Lakers at makikipagkasundo ang Lakers sa Utah Jazz. Magbibigay ang Lakers ng mga asset tulad ng draft picks at batang role player. Ito yung realistic na paraan kung talagang gusto ng player na lumipat at ayaw naman ng Jazz na mawalan sila ng asset ng libre lang. Pwede rin nilang gamitin yung direct trade bago tuluyang ma-resolve yung free agency. Pwedeng magkasundo ang dalawang team na to sa trade package. Kaya ngayon maraming option nga raw talaga ang Lakers na pwedeng gamitin para makumbinse ang Utah Jazz at makuha itong si Kessler eh. Ito yung package naman na pinakamalapit sa sinasabi ni Jovan Buha na kayang i-offer pa ng Lakers ngayon nang hindi naman sinasama si Reeves sa usapan. Based sa kanya, kaya ng Lakers ibigay ngayon yung 1 young player at 1 first round pick at isa o higit pang swaps eh.
Pero mahirap maabot ang hinihingi nga raw ng Utah Jazz talaga na 2 first round picks. Kung ipipilit pa rin nila ngayon yan mapipilitan lang ang Lakers gamitin si Dalton Knecht at Rui Hachimura kasama ang 2031 first round pick sa bagay na yan. Possible maging interesado na rin dyan yung Jazz Magkakaroon sila ng scoring forward, young prospect tulad ni Knecht at may kasama pang first round pick. Ewan ko lang kung talo ang Lakers dyan kasi buo pa rin nga raw ang core nila kay Luka at Reeves at kung mag-i-stay si Lebron na maayos nila ang center position. Pero kung talagang frustrated na nga raw itong si Kessler sa Jazz organization dahil sa contract at free agency situation, bababa ang leverage ng Utah Jazz kaya possible hindi na nga raw kailanganin pa ng Lakers isama sa trade package itong si Hachimura. Dalton Knecht na lang at first round pick at swap ang kailangan nilang gamitin na mismong pabor pa sa mga to kaya nakadepende na nga lang raw ngayon sa magiging sitwasyon nitong si Kessler at Utah Jazz ang mangyayari.